Magandang araw po sa lahat, Wina po ng Splat Communications. Ang video po natin ngayon ay ukol sa press conference na katatapos pa lang sa mababang kapulungan ng Kongreso kung saan ay iprinisinta ang Bicameral Committee Report na mailagda mismo ni Senator Amy. Bakit pinipilit na iugnay ang AKA program sa People's Initiative ng Kamara? Hindi naman po ang House of Representatives ang implementing arm ng naturang pondo. Bago po natin isa lang ang video ay amin pong napansin na napakaliit pa ng porsyentong nanood sa atin ang hindi pa nakasubscribe. Please subscribe, follow, like, comment, share, and hit the bell for notification regarding new uploads. Please also do not skip ads. Thank you. Ating kasama sa Senado, si Senator Amy, keep questioning on AKAP. So, itong 26.7 billion, so siguro maraming mga releases ngayon, kaya padala sa akin. I just would like to read the portion of my press release para alam lang po how. It would be absurd now for senators to be questioning the AKAP and other assistance funds included in the national budget and administered by the Department of Social Welfare and Development because they approve it. In fact, Senator Amy signed this committee report is by CAM. They are stopped from speaking against or criticizing what they have approved unless they tell us now that voted yes without reading the budget or at least the conference committee report, which is a summary of the outlay. It is the DSWD that has sole authority over these funds. That is clear in the budget law. The amount of 26.7 billion appropriated herein under the Ayuda sa Kapos ang Kita program shall be used to implement and provide assistance to minimum wage earners falling under the category of low income that were severely affected by rising inflation. Implementation of this provision is subject to the guidelines to be issued by the DSWD and the existing budgeting, accounting, and auditing rules and regulations. Clearly, it's very clear that the Speaker has no House member has no role in the implementation of the program and the release and spending of funds. So yun lang po, para malinawan lang po natin na Senator Amy, ito po, nakabilog yung pangalan niya, na pumirma po siya sa BICAM report. Sada po, tinignan niya po, is 26.7 billion. Dinilugan ko po yung pangalan niya, na pumirma po. Ako, ayun po, nakapirma po ako. Si Congressman Gil, nakapirma rin dito. Si ako, nakapirma. Lahat ng miyembro po ng BICAM conference. Thank you po. Well, additional reaction. Yes, I confirm that I indicated my signature here in the bicameral conference wherein the AKAP program which we funded for 26.7 billion na ang layunin po ito para po sa mga low-income earners. At ito na lang po, tanong ko na lang siguro, bakit po pilit na binibigyan kulay yung mga ayuda ng gobyerno at pilit po na ikinokolekta dito sa People's Initiative? Ayuda po yan ng gobyerno. And the last time I checked, it is the Executive Department who is the implementing agencies for these respective programs. Yung mga programang ito po, halimbawa, MAID, UPAD, AIX, in-implementa na po ito for the previous years. Bakit po ngayon, bibigyan nila ng kulay at kami daw po ang nag-i-implementa nitong mga programang ito. These are programs of different government agencies of the government. Wala pong say dito ang mga House members. So yun lamang po ang aking kapaliwanagan para po hindi po mabudol ang ating pong taong bayan na pilit po na pinapasama ang mga imahe ng mga kongresista. Jesus Mariosep, napapailing na lang po kami sa walang katapusang mga bangayan ng Senado at House of Representatives.
Sa ganang amin at sa totoo lang po, napakarami po naming mga katanungan para kay Senadora Amy Marcos na siyang binanggit specifically dito sa press conference na ito. Unang-una, sa punto ng mga kongresista, nakalagda po kayo sa Bicameral Conference Committee report, di po ba? Detalyado naman po doon panigurado kung para saan ang akap na programa. Hindi niyo po ba natatandaan ang nilagdaan niyo? Sa angkin niyo pong galing at talino ay napaka-imposible naman pong di niyo natatandaa ang mga nilalaman nito. Mapangit man na pinapalabas ng mga kongresista na hindi niyo lubos na nauunawaan ang inyong nilalagdaan, mas mapangit pa rin po na idikit ito sa People's Initiative na inyong pinangigigilan, di po ba? Ang implementing arm ng mga programang ito ay ang executive branch na pinapamunuan ng inyong kapatid na si President Ferdinand Marcos Jr., di po ba? Specifically, Department of Social Welfare and Development po. Madam Senator, alam niyo po ang galawan pagdating sa ganyan sapagkat kayo po ay personal din po na nagdi-distribute din ng AIX at tupad, di po ba? Kaya po na kayo naiinis ay dahil sa naipapakita ng mga mambabatas sa mababang kapulungan na mas united, efficient at mas supportive sila sa mga legislative agenda ng ating Pangulong. O baka naman dahil sa paranoia na si House Speaker Martin Romualdez ang may kagagawan nito. Ganun po ba? O, di po kaysa ang mga isyong ito ay ginagamit lamang po for political mileage dahil ang mga lubhang napakaingay po ngayon sa Senado ay ang mga re-electionista sa 2025. Nagtatanong lang po. Ganyan na po ba kalalim ang galit at pagkasuklam nyo sa Kamara de Representante para walang katapusan kayong magbangayan? Sinusubaybayan po ng taong bayan ang mga pananalita at galawan ninyo. Alam po namin na makailang ulit na nagsabi ang mababang kapulungan na kung ano po ang inyong babalangkasin ay kanila na lamang na i-adopt. Ano pa po bang assurance ang gusto ninyo para matuto po kayong manahimik at makapagtrabaho ng maayos para sa mga mamamayan? Honestly, Senator Amy, umay na po kami sa kadramahan sa Senado. Pati mga testigo sa unang pagdinig ng Senado sa People's Initiative na nagsabing wala silang bayad na natanggap. Pero kayo po chairman ng committee na iyon, super obvious na halos diktahan nyo na ng sagot ang resource persons para ituro si Speaker Martin Romualdez na inyong pinsang buo. Sen Amy, real talk lang po, kung kayo po ay talagang nagmamalasakit sa bayan, hindi nyo po hahadlangan ang mga isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon. Napakarami niyo pong soundbites na napakasakit pakinggan sa tenga. Unang-una, ang sinasabi niyong hindi niyo hahayaang hindi magtagumpay ang pamahalaan ito dahil nakasalalay din ang inyong apelyido dito. Sa palagay niyo po ba, ang mga pinaggagawa at pinagsasabi niyo is not causing this administration problems and negative impression not only here in the Philippines, but more importantly in the eyes of the global community where your very own brother is working feverishly to get investors? Kayo lang po ba ang magaling at may tamang hangarin para sa bayan? May monopolya po ba kayo ng pagmamahal ng bayan? I don't think so. Kung ganyang klase po ng pagtulong sa inyong kapatid ang alam ninyo, hindi na po talaga kailangan ng inyong kapatid ng kaaway sapagkat nandyan na po sa katauhan ninyo. Matanong lang din po namin, magiting na senadora, kaya po ba ninyo na matulungan na maiwasan ang mga walang makalusot na walang kwentang impeachment complaint sa mababang kapulungan? Of course naman po, alam naman po namin na nasa Senado kayo, pero it seems that the rift and the animosity that is happening between the unit team, your own Romualdez and Marcos family may be caused via no other than yourself. Di nyo po ba naisip? Kumampi po kayo at nagtatanggol sa mga Duterte na binabalahura ang inyong kapatid. Sumuporta kayo sa paranoia ng pamilya Duterte sa kaso sa ICC. Sa inyo po ba ay may sumuporta sa halos 1,000 kasong kinaharap ng inyong pamilya? Paulit-ulit na po naming sinasabi na para sa Pilipino, mahalagang nakikita na nagmamahalan at nagtutulungan ang mga magkakapatid at napakapangit na naghihilahan pababa. Napakasagwa po talaga, Senadora. Mas mabaho pa po ito kung ikukumpara sa pagsasalarawan ng inyong kapwa Senador Joel Villanueva patungkol sa mababang kapulungan. Di pa huli ang lahat, Senator Amy, dugong Marcos pa din ang dugong nanalaitay sa iyong mga ugat. You still have the chance to redeem yourself and win back the respect and trust of the loyalists who are offended by your speech and actions against your brother's administration.
Mapagpatawad ang Pilipino pero hindi tanga. Real talk po San Aimee, you cannot rely on the Duterte Mindanao vote for your re-election. This was proven by how you were disrespected by Mayor Basti Duterte. Imagine San Aimee, a senator of the Republic being dressed down by a new faith city mayor. Masakit po na makita namin na ginaganon kayo at pinagbabantaan. Isang senadora ng Republika ng Pilipinas being called out publicly ng isang uhuging mayor. Naman, nasaan na po ang respeto niya at mas mahalaga, nasaan na po ang respeto niyo rin sa inyong sarili? You can never really trust and rely on them. Alam po kasi nila na at this point of your re-election, you need them instead of them needing you, di po ba? Habang nagkukumapit po kayo sa Mindanao, unti-unti nang nalalagas ang mga naniniwala sa inyo sa sarili niyong baluarte sa norte at sa marami pang lugar. Mga loyalistang taga sa panahon na nasasaktan sa inyong mga ginagawa. Has desperation really got this bad? You still have time San Aimee, kung talagang mahal mo ang bayan at ang kapatid mo, help him and do not become a burden to his presidency. Yan po ang inaasahan ng mga tao sa iyo. At the end of the day, choice niyo po ayan, it's your life and your political career at stake. We will not ask and say all of this if we did not care about you. Kung kayo po ang self-anointed na super ate ng ating Pangulo, kami naman po ay mga self-appointed super loyalist ng pamilya ninyo. Without us, you and your family are nothing. Real talk. Dito na po nagtatapos ang aming komentaryo. Maraming salamat po sa panunood at pagsuporta. Hanggang sa ulitin po. Maraming salamat. Stay safe. Rina out. Why?